ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit ang panawagang matapos na agad ang binubuong Code of Conduct sa South China Sea sa gitna ng mga isyu sa teritoryo sa West Philippine Sea. Mula sa Jakarta, Indonesia, saksi live si Ivan Mayrina. Ivan. Igan, sa mga naging pagpupulong sa 43rd ASEAN Summit ngayong araw, ilang beses na banggit ang tungkol sa issue ng South China Sea o West Philippine Sea. At ilang beses din nagpahayag ng suporta ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Pero nananatili ang tanong, maging sapat kaya ito para mabagong sitwasyon at humupa ang tensyon sa West Philippine Sea? Ang South China Sea sa pusod ng Southeast Asia, nasa agenda pa rin ng ASEAN Summit sa Indonesia. Doon nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng iba pang lider. Huwag na magpapalala sa tensyon sa West Philippine Sea. Dapat manaigang international law at huwag hayaang mga nibang kapayapaan sa rehiyon dahil sa hangad ng ilang nagahari-harian. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. Walang binanggit na bansa ang Pangulo, pero sa ASEAN-China Summit, sinabi ni Chinese Premier Li Qiang na sumusunod daw sila sa batas at idinadaan daw sa pag-uusap ang mga gusot. We seek common ground while setting aside differences, properly handle disagreements through dialogue and consultation. Ang mga pahayag ay sa gitna ng serya ng harassment ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at paglalabas ng China ng mapa ng 10-dash line na umaangkin sa halos buong South China Sea. Sa mga satellite image na hawak ng maritime security expert na si Ray Powell, hanggang nitong umaga ay may 15 Chinese maritime militia vessel at isang China Coast Guard vessel pa sa Ayungin Shoal, kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre na buwan-buwang pinadadalhan ng supply ng gobyerno. Unang sinabi ng China na nangako raw noon ang dating leader ng Pilipinas na tatanggalin sa bahurang barko. Itinanggi na yan ni na dating Pangulong Joseph Estrada at Gloria Arroyo. At ngayon, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala siyang ipinangakong ganyan. Tutol din daw siya sa 10-dash line map ng China. Yung Sierra Madre, sabi ng Pilipinas, ay atin, yung area na yan. So, let it just remain there. I said I will not give an inch, actually. May namataan ding 5 Chinese maritime militia vessels sa Sabina o Escoda Shoal na halos 78 to 80 nautical miles lang mula sa Palawan. Mas dikit sa bansa kaysa Ayungin at Panatag o Scarborough Shoal sa Zambales. And I think mostly what they're doing there is they are establishing their presence. And Sabina Shoal is really the closest that we see them get to that Palawan coast. Ang hindi tugmang pahayag at aksyon ng China sa West Philippine Sea, pinahanginan din ni Pangulong Marcos. We cannot emphasize enough that actions, not words, should be the ultimate measure of our commitment to securing peace and stability in the South China Sea. Anything else simply does not suffice. Mailap pa rin ang Code of Conduct sa South China Sea na isang paraan sana para maayos ang sitwasyon. The early conclusion of an effective and substantive COC that is in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS, remains the goal for ASEAN and for China. Sinuportahan ito ng South Korea at Japan, mga dialogue partner ng ASEAN. Tugod dito ng China, huwag magkampihan. To keep differences under control, what is essential now is to oppose picking sides, oppose bloc confrontation, and oppose a new Cold War, and to ensure that disagreements and disputes among countries are properly handled. Sa chairman's statement ng ASEAN, binanggit ang commitment ng mga bansa na panatilihin ang kapayapaan at katiwasayan sa rehiyon, gayon din ang mapayapang pagresolba sa mga gusot at paggalang sa mga prosesong legal at diplomatiko nang di dinaraan sa dahas o pagbabanta, alinsunod sa mga prinsipyo ng international law, kabilang ang UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Sa bilateral meeting naman ni Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Justin Trudeau, kinilalang malaking ambag na lumalaking Filipino community sa Canada. Inimbitahan din ni Trudeau na bumisita ang Pangulo sa Canada. Napuna naman ang nakabaliktad na watawat ang Pilipinas sa pulong. Nasa taas kasi ang pula. Natanda na nasa panahon ng digmaan ng bansa. Ayon sa DFA, honest mistake daw ito, pero hindi ng ating mga protocol officer.
Igan, kaninang hapon ay nakapag-usap si Pangulong Bongbong Marcos at si US Vice President Kamala Harris, bagamat wala pa tayong detalye hanggang sa mga oras ito kung ano ang kanilang napag-usapan at inaantay pa natin yan mula sa Malacanang. Samantala, dalawang bilateral meetings din ang nakatakda bukas naman ng umaga kabilang sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at sa leader ng South Korea at gayon din sa leader ng Cambodia. At live mula sa Jakarta, Indonesia para sa GMA Integrated News. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube.